Hi guys, Pastor John Mel here. I pray that this sermon will encourage you and deepen your faith. Kung na-bless po kayo sa message na ito, please like and share and tag someone and let's spread the word about the goodness and love of our God. Mabuhay po. And today we're going to continue our series entitled Jesus Is. At pinag-uusapan po natin dito ay ang Panginoon dahil gaya ng sabi ko nung inopen natin itong series na to, medyo meron tayong vague idea kung sino si Jesus. At naririnig natin ito sa mga philosophers, maybe sa mga teachers natin, pero hindi ganun kalalim. That's why not pagtuunan natin ng pansin kung sino si Jesus sa buhay natin at anong ginawa ni Jesus sa buhay natin. First week, pinag-usapan po natin, Jesus is my friend. Right? Sinong nakakaalala pa doon? Jesus is my friend. And then last week, ay si Kuya Jed, pinagtuunan ng pansin is yung Jesus is grace. Sinong na-enjoy yun? Dapat ang topic mo doon is Jesus is happy. Kasi sobrang saya ng preaching. And natutunan natin ng Panginoon po ay binigyan tayo ng grasya. Pag sinabi natin grasya, hindi natin deserve, pero pinagkaloob sa atin ng Panginoon. So because Jesus is gracious, God is gracious, He sent His only Son, Jesus Christ. And ulitin ko po, kung bakit natin pinag-uusapan ito is, we want to know who Jesus is. I read this article, it was posted 2018. Sabi po dito, only 4% ng mga Gen Zs ay meron lamang 4% na worldview or worldview about biblical perspective. So ibig sabihin, hindi nila ganong alam at di sila familiar about sa Bible. Of course, kapag hindi po natin alam ang Bible at hindi po tayo familiar sa Bible, ang tendency natin, hindi natin kilala ang Panginoon. Hindi natin kilala si Jesus Christ. But good thing, after 5 years, merong study noong 2023 that Gen Z today, next please, Gen Z today are motivated to learn more about Jesus. So ibig sabihin, ang mga Gen Z today, generation after generation, sila po ay nahihikayat at na-encourage to know about Jesus. And praise God, marami po tayong naabot. Praise God. Sino nabibless sa church na to dahil naabot yung mga generations? At itong church na to is preaching the gospel boldly and faithfully pagdating po sa pagpipreach kay Jesus Christ. And that's what we're looking dito po sa ating series. Now, let me open this message by reading a passage. Can I invite everyone to please rise para po basahin and in reverence sa salita po ng Panginoon? Dahil ang salita po ng Panginoon, ako po bilang pastor, ang authority ko po ay wala sa galing ko. Ang authority ko po ay wala sa graduate or sa degree ko. Ang authority ko po ay nasa Bible. So everything we do, our confidence ay nagmumula sa salita ng Panginoon. Matapang tayo, we're bold, we're confident. It's because of the Word of God. Alright? You can open your Bible in John chapter 14, verses 1 hanggang 6. At bago po natin basahin ito, gusto ko pong bigyan kayo ng maikling background. Yung babasahin po natin ay itinatawag na farewell discourse. Si Jesus po ay mamamatay na, ipapako na sa cross, at namamaalam na siya sa mga disciples niya. And He's actually comforting His disciples kasi nga nalulungkot sila. Jesus, iwan mo na kami. After 3.5 years, ganun-ganun na lang yon. Saan kayo pupunta, Lord? So, ito po yung istorya na yon. And this is one of the I ams of Jesus na sabi niya, I am the way, the truth, and the life. Let me read this. Sabi po dito, let not your hearts be troubled. Believe in God, Jesus said. Believe also in me, because Jesus is God. Jesus is not just a prophet. Jesus is not just a servant. He is God. Verse 2, in my Father's house are many rooms. If it were not so, would I have told you that I go to prepare a place for you? Verse 3, and if I go and prepare a place for you, I will come again and will take you myself, that where I am, you may be also. So, pinapangako ng Panginoon, okay, I prepare a room or rooms, many rooms, doon sa mansyon ng tatay ko. Parang ganon. Verse 4, and you know the way to where I am going. But someone asked, sabi dito ni Thomas said to Him, Lord,
we do not know where you are going, how can we know the way? Saan kami pupunta? Ano yung daan dito? Ano ba dito? Tiplex ba to, Lord? O NLEX ba? Punta ba kami dito sa banda rito? And then Jesus answered in verse 6. Jesus said to him, I am the way, and I am the truth, and I am the life. No one comes to the Father except through me. Jesus was saying, you want to go in heaven? You want to go to that place? Believe in me. Follow me, because I am the way. Bow your heads. Lord, thank you for today's message. Make it powerful, Lord. Use me. And Lord, give me confidence, Lord, to preach the gospel. Give me wisdom. And all the people who are here today, Panginoon, maging receptive to receive the word. This is our prayer. In Jesus' name we pray. Amen and amen. You may now be seated. All right. Jesus is the way. Jesus is the truth and the life. Alam ko po, madalas na po natin naririnig to, no? This is our favorite verse. Born again ka ba? Oh, born again ako because Jesus is the way, the truth, and the life. Actually, lagi namin kinakanta to One way Jesus, di ba? So we're familiar with this verse. At itong verse po na to ay isa sa famous verses in the Bible bukod sa John 3:16. Pero kung titignan natin ito, because we're going to read just one verse, and i-unpack natin ito, hihimayin natin ito, at makikita ninyo ang daming mga connections, Old Testament, tapos sa New Testament, and so forth. But we're reading John chapter 14, verse 1 to 6. Now, alam niyo po, kung titignan niyo sa Google, I search on Google, tinanong ko doon, ilan ang religion sa buong mundo? At sabi ni Google, there are more or less 4,000 religions. Ang dami. So ngayon, kung hindi mo alam yung tama, you will be confused. 4,000 religion. Some of them are saying na, kasi they are claiming, kami ang totoo. Ito ang Diyos na totoo. Kami ang totoo. Pag hindi kayo sumama dito sa church namin, hindi kayo maliligtas. So they're claiming that they're true. They're claiming that their God is true. Pero how can we know na sila'y totoo if we are not studying the scripture or maybe we are not hearing these kinds of messages and preachings? But here's the thing. Some of them are saying na yung Diyos nila ay, okay, meron kaming Diyos, pero may pinadalang prophet. But here's the thing, yung prophet na pinadalang ng Diyos nila, nung namatay ay hindi na nabuhay. Some religions say na si Jesus ay isang propeta lang. Hindi siya Diyos. Yes, prophet siya. Yes, servant siya. Pero hindi siya anak ng Diyos at hindi siya Diyos. And alam nyo ba ang sobrang unique sa Christianity? I'm so confidently preaching this. Kasi ito ang sobrang unique sa Christianity. Yung Diyos na sinasamba natin, yung Diyos na pinupuri natin, namatay sa grave and after 3 days, nabuhay. Among all gods, na titignan ninyo sa Google, siya lamang yung Diyos na namatay tapos nabuhay. For our sins. Yung ibang religion, yung ibang God, kailangan mong mamatay para sa kanila. But Christianity is parang ganito. May isang tao na namatay para sa atin, isang Diyos na namatay para sa atin to cleanse all our sins. And makikita natin dito, because Jesus is the resurrection and the life. At verify ito ng mga 500 witnesses. Hindi lang ito sabi-sabi or mythology na parang, okay, sino ba, mga Greek mythologies, those are myths. Sila Hercules, di ba, kilala niyo ba yun, si Hercules? Sila Hercules, sila Poseidon, sila Aquaman. May Aquaman ba? Zeus! Sorry. Ano kasi ako, gusto ko yun si Aquaman, pero kamukha niya si Hercules kasi. So, merong 500 witnesses that even history can tell Jesus died and resurrected. Yun ang unique sa pagiging Kristiyano. And the rest, those gods remained in the tombs. So John 14:6, Jesus said to him, I am the way and the truth
and the life. No one comes to the Father except through me. 4 things na gusto po nating tignan ng pansin dito at malinawan tayo at ididig natin ng mabuti is first is this. Jesus is the way. Sabi nyo nga, way. Way. Alright, Jesus is the way. John 14:6, Jesus said to him, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. Ngayon, kung titignan po natin yung salitang way, sa Greek meaning hodos. Hodos meaning road, path, or direction. But here's an interesting part. Of course, may mga English major po ba dito? Ayan. Okay? May mga wala kang English major? Sino magaling sa English? Wala. Kasi hindi rin ako magaling sa... si Ate Bea, yan, English major ito. Si Sir John, si Sir Irvin, magaling sa English ito. Alam naman po natin pag nagsasalita tayong English, di ba? So alam ko, for sure, magaling kayo sa English. Pag gumamit ka ng the, definite article, tama ba yun? Ibig sabihin ng definite, konting English lesson lang, no? Definite article. Pag sinabi natin definite article, sigurado at specific. Pag gumamit ka ng a at saka an, anong tawag doon, Sir Irvin? Indefinite article. Okay, konting English lang. Pasensya na po kayo, inaral ko to 1 week eh. Okay, makita natin dito, si Jesus, sabi niya, alright, I am the way, I am the truth, I am the life. Hindi sinabi ni Jesus na, I am a way. I am a truth. I am a life. Nung sinabi ni Jesus ito, parang pinahihiwatig niya yung tinatawag nating exclusivity or singularity. Kasi pag sinabi ni Jesus, alright, guys, Thomas, I am a way. Parang sinasabi ni Jesus na, okay, I am one of the ways. For example, itong building natin, maraming ways. Actually, 3 pintuan natin dito. Meron doon sa main door, meron sa gilid, at meron pang maliit dito. Ngayon, sasabihin mo, which way? Hindi siya definite. Saan ka dumaan nung pumasok ka dito? Basta maraming ways doon. Pero sinasabi ni Jesus dito, I am the way. Ibig sabihin, definite and the only way para maligtas ka at makapunta sa Ama is si Jesus. Hindi niya rin sinabing, I am a truth. Kasi pag sinabi niyang I am a truth, parang one perspective lang. I'm one of the truths. Or I am alive, parang sinasabing, I'm one of the life, parang isa lang sa mga lifestyle choices. But Jesus said, I am the way. Sabi niyo nga, He is the way. He is the way. He is the life. He is the truth. Now, here's the thing. Itong way na pinag-uusapan natin ay hindi ito yung highway na ginagawa ng DPWH. Ito pinag-uusapan nating Diyos ay ang pinaniniwala nito is, ang pinaniniwala ng DNWPH is yung totoong way. Kasi yung way na ginagawa ng DPWH ay minsan hindi nga nakikita kasi nga ghost siya, di ba? So, but we're definite. We're sure that our way is Jesus. Now, konting background lang, bakit kaya sinasabi ni Jesus ito? Historically kasi, nagkikwento ako parang during their time sa Israel, ang pinaniniwala ng mga Hudyo, naniniwala sila na ang magliligtas sa kanila ay yung pagpunta nila sa temple. Akala nila, ang magliligtas sa kanila ay yung pagsunod nila ng batas. Yung law. Pag sinabi nating law, sa Bible po, meron tayong tinatawag na Torah, yung 10 Commandments. Ang 10 Commandments, ipinapakita niyo yun ng Panginoon, binigay ng Panginoon yung para ipakita na siya'y banal. Sino dito nakasunod ng 10 Commandments? Wala pa. Ang sumunod nun, si Jesus Christ. Finulfill niya yon. So akala ng mga Hudyo, pag nag-church ka, akala ng mga Hudyo, kapag sinunod mo yung law, yung batas, yung 10 Commandments, maliligtas ka, or yun yung way papunta kay God. Or sakripisyo. Okay, magde-donate ako, mag-invest ako dito sa church, at tutulungan ko yung mga mahihirap, and I'll give my alms. I think this is the way to God, but it's not.
So parang si Jesus, sinasabi niya, I'm refuting that, I'm debunking those ideas because I am the way. In fact, Jesus says, I am the fulfillment of all that. Yung pagsunod ng batas, yung temple, sabi ni Jesus, sisirain ko yan. After 3 days, itatayo ulit yan. Ang yabang naman ito, sabi ng mga taong ito. Alam niyo, sino yung temple? Ang temple na ngayon, yung katabi ninyo. Because Jesus fulfilled all this Old Testament system. Sa Bible po, kung babasahin niyo po ang Bible, dalawang parts ito eh. May tinatawag tayong Old Testament at meron tayong tinatawag na New Testament. Okay, sa Old Testament, dito si Christ ay concealed. Kaya parang, pag binabasa ninyo, parang wala naman si Christ dito. Ngayon, kung babasahin natin ang New Testament, wherein si Jesus Christ is revealed. Kaya sabi ni Jesus, dito sa Matthew chapter 5, verse 17, do not think that I have come to abolish the law or the prophets. Okay, unti-untiin natin para hindi tayo malunod. Anong ibig sabihin ng law at ng prophets? Ito yung mga laws, ito yung mga writings, ito yung sinulat nila Moses. From sinabi nila Kuya Gerald na Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. Ito yung law. At yung mga sinulat na mga propeta. So pag sinabi nating law and prophets, ito yung sinulat ni Moses at sinulat ng mga prophets. Sila Daniel, sila Ezekiel, sila Jeremiah, sila Malachi, at sila Malakay pala, okay? So, ito yon. Now, here's the thing. Ine-explain ko, nakakaantok nun ng konti, no? Wala muna tayong joke-joke, no? Si Kuya Jed na lang next week, okay? But I'm trying to put this into your mind para maintindihan natin. So, it means, the Old Testament scriptures and the Old Testament sacrifice, si Lord lahat ang sumunod nun. Kasi sinong kayang sumunod sa 10 batas? Sino dito nagawa na yung from 1 to 10? Thou shall not commit murderer. Or don't be a murderer. Wala pa nang pumapatay dito. No? Tingnan mo yung katabi mo. Mukha na ba siyang pumatay? Pumatay ng ipis. Di ba? Huwag daw tayong gagawa ng Diyos-Diyosan. Sama, dami nating Diyos-Diyosan eh. Tignan mo lang yung phone mo, Diyos-Diyosan mo yan. Pagkagising mo, idol. Thou shall not covet the funds of taong bayan. Di ba? But we did at times. Amen? Hindi. Alright? Okay. Di ba? So, sa atin dito, hindi natin kaya ma-perfect yun. Here's the thing! Si Jesus, sinunod niya lahat yun. Walang makasunod, kaya sabi niya, okay, walang makasunod. Ako na nga. Tabi niyo, ako na. Sabi ng Jesus, oh. Praise God. Here's the thing. Nung Old Testament kasi, para patawarin ka ng Panginoon, Jed at saka Alex, ang ginagawa nila, they offer offerings. Imagine niyo po yun. Kapag hingi ka ng tawad at para i-bless ka ng Panginoon, mag-o-offer ka ng mga animals. Thank you. You're so sweet. Alright? So, mag-o-offer ka ng animals. Ngayon, hindi pa sigurado kung tatanggapin ni Lord yun. Magagawa ka ng altar mo, kukunin mo for example yung tupa, bibiyakin mo yung gitna, tapos tatanggalin mo yung laman loob, wawusik mo yung dugo, susunugin mo. At hindi pa sure kung tatanggapin ng Panginoon yun. Imagine nyo kung hanggang ngayon ginagawa pa rin natin yun. Messy. At saka, take note kung gaano kalaki ang kasalanan mo, ganon kalaki yung offering mo. Ngayon, Ate Carla, pag tinanong ka ni Kuya Jed, okay ka lang? Okay lang ako, pero kalabaw yung dalo. Ano yan? Anong ginawa mo? Nangupit ka lang ng 20 pesos sa nanay mo. Chicken. Pero pag hippopotamus, loko yun. Ano yan? Dinosaur. Meron pa ba nun? But imagine how messy it was.
Kailangan mong kumuha ng pari. Imagine mo yun, katawagin si Paring Joshua. Paring Joshua. Pari pala na, priest. Yung mga priest, tatawagin mo, priest. Kasi may kasalanan ako. Secret lang natin to, ha. Ganito yung kasalanan ko. Walang secret nun. Kasi nga kung gaano kalaki yung alay mo. Pero ang ginawa ng Panginoon, siya yung naging perfect sacrifice. Yung dugo niya dumanak. So that our sins will be gone when we believe because of the cross. Jesus fulfilled all those systems. Kaya ang sabi niya dito, do not think I have come to abolish the law or the prophets. I have not come to abolish them, but to fulfill them. Bigyan ko kayo ng magandang illustration. May mga architects tayo dito. Ang instinct, nandiyan si Architect Jamie, nandiyan sila Architect Charles, sila Architect Tulagan, engineer pala. Ang instinct ka pa, engineer pa, yung kuya pala yon. Okay. Marami tayong mga architect in the house, si Asang Kamay. Alright? Drawing. Diyan ka magaling. Okay. Ang instinct ng mga architect, gawa-gawa ko lang to. For example, ako, architect ako. Ang instinct ko, pag may nakita akong isang bahay, ang gagawin ko, di-demolish ko yan. Tama? Demolish. Tayo ng bago. Ngayon, of course, ang architect, bago niya i-demolish yan, or bubulungan siya, wag muna nating i-demolish. Try muna natin siyang pagandahin. So, ang ginawa ng Panginoon, hindi niya actually sinira yung mga batas doon. Hindi niya tinanggal. Ang ginawa niya, sinunod niya at finulfill niya kasi walang makafulfill. Nung Old Testament, makikita natin yung mga hints na parang si Jesus ito ah. Pero nung New Testament, pinakita niya yung full bloom kung sino si Jesus from the Old Testament. Tignan niyo po ito, Exodus chapter 14, 21 to 22. Tignan niyo ito. Give me the picture. Sino nakakaalala sa kwentong ito? Yung si Abraham, hinati niya yung ano? Nakikinig kayo! Sino ba yun? Moses! Si Moses, hinati niya yung cake. Birthday natin, okay. Hinati niya yung parting of the Red Sea ang tawag dyan. So, hinati ni Moses yung Red Sea. Okay. Pero imagine this. Tabi ko to Kunwari yan yung Red Sea. Hinahabol sila ni Pharaoh. Nabasa natin yun, di ba? Hinahabol sila ni Pharaoh ngayon. Na-stuck sila doon sa shore. So, hinahabol sila, nasa likod, habulin yan. Nagbago kasing isip ni Pharaoh kasi dapat pakakawalan na sila. Here's the thing, na-stuck sila doon sa shore. Paano naman nilang lalanguin at tatawidin yung Red Sea? Here's the thing, sabi ng Panginoon kay Moses, pukpukin mo sa pamamagitan ng wand mo. Tama ba? Ay, baston. Harry Potter kayo Okay. Baston, bang, yung staff mo. And then, nung hinati niya, alam nyo ba, yung kwento na yon, it's all about salvation. It's all about salvation. Si Moses as a type of Jesus Christ. Kasi siya yung deliverer, siya yung mediator na nagpalaya sa kamay ni Pharaoh ng mga Israelita. Si Pharaoh, alam niyo kung sino yon? Satan. And Israel, sila yung pinalaya, and same to us. Wala tayong ginawa, pero pinalaya tayo ng deliverer. Now, here's the thing. Nung pinukpok ni Moses yung Red Sea at nahati, it's a sign of salvation. Now, yun ang nagligtas sa kanila, pero yun din ang papatay sa mga pharaohs at sa mga armies. Anong ibig sabihin nun? Si Jesus ang nagpalaya sa atin. Pero yung judgment na yon, lahat napunta kay Jesus. Yung kasalanan natin napunta kay Jesus. Because Egypt signifies slavery of sin. At ang maganda dito, tinan niyo to.
Nung hinati ni Moses, bang! Nahatid. Dumaan yung mga Israelites. Ang tanong, nabiyak ba ulit? Hindi na. It signifies that our salvation ay hindi nawawala. Once na naka-cross over ka na from that shore and doon sa Red Sea, hindi ka na makakabalik. Once you're safe, you're always safe. Now, that is Jesus Christ. Yun yung sinasabi kong concealed. Yung mga idea. And praise God, si Jesus yung naging full revelation ng Panginoon na nangyari sa New Testament. Sabi sa John 10:9, I am the door. If anyone enters by me, he will be saved, and will go in and out and find pasture. Dito sa building natin, ulitin ko po, or papunta sa Walter Mart, merong ilang door doon, 2. Pero hindi pa natin alam yung mga maliliit na door sa back door doon eh. Pero sabi dito ni Jesus, He was claiming, I am the door. Ibig sabihin definite, I am the door. Hindi niya sinabing, I am one of the doors. If anyone enters by me, he will be saved and will go in and out and find pasture. Sinasabi dito ni Jesus, Jesus is the only door for salvation. Like the parting of the Red Sea, 100 lang. At pag pumasok ka na sa Panginoon, no one can snatch you. Now, bakit sinasabi ito? Kasi kiniklaim ng mga Pharisees during their time, dapat daw sundin yung law. Dapat daw sundin yung tradisyon. Dapat daw yung temple rituals gawin paulit-ulit para maabot si Lord. But I want you to know this, na yung pag-church po natin, hindi po yun nagliligtas sa atin. Yung kaninang ginawa ni Kuya Doc na nag-communion, inom-inom, at kain-kain ng bread, hindi yun na nagliligtas sa atin. Or magpapabaptize na ako, dapat ilulubog daw ako para maligtas ako. Hindi yun na nagliligtas sa atin. Or dapat i-memorize ko ng iba't ibang version ng Bible, talagang King James Version, New International Version, King James Version. So lahat ng ito, pag na-memorize ko na to, maliligtas ako. No. Ang nagliligtas lang, ang tanging daan at pintuan lang sa kaligtasan ay si Jesus. And once you enter that door, yun na yung bunga ng pag-church, yun na yung bunga ng pagbibigay at pagmamahalan natin. Now here's the thing. Sabi dito ni Jesus, I am the door. You mean si Jesus pinto, literal? No. Pag sinabi natin, I have a picture here, during their time, yung mga shepherds, kasi ang konteksto is shepherding eh. Jesus is our greatest, is a good shepherd. During their time, yung sa Israel, of course, yung mga shepherds, meron silang may mga sinis-shepherd silang mga sheep. At meron silang kulungan na bilog, gawa sa kahoy or bato. Ngayon, isa lang ang pintuan during that time ng mga sheep pen nila. Ngayon, kapag gabi, maraming gumagalang mga wolves, maraming mga gumagalang mga jackals. So, ang ginagawa ng shepherd, humihiga siya, literal, doon sa pinto. At siya literally ang nagiging pintuan para hindi pumasok yung mga wolves. So sinasabi ni Jesus, bago may sumakit sa'yo, bago may manakit sa'yo, false teachers, false kung ano man yan, kailangan mo nang dumaan sa akin. So Jesus is our door. Amen? Andiyan ka pa ba? Alright? Katukin mo yung katabi mo. Tao po. Andiyan ka pa ba? Jesus is the way. And then number 2 is this. Jesus is the truth. Jesus is the truth. Now, pag sinabi po natin, Jesus is the truth, siya yung katotohanan. Hindi lang niya basta tinuturo yung katotohanan, kundi siya mismo yung katotohanan. Now, bakit sinasabi ni Jesus itong ito? Kasi ang bibigat nito mga claim ni Jesus. Parang sinasabi niya, okay, ako lamang ang daan. What? Among many religions, among many teachers and prophets, ikaw lang ang daan? Pwede naman sila. Why Jesus was telling this? Kasi during that time, may tinatawag na Judaism.
Judaizers. Okay? Ito yung mga fans ni Judy San Santos, yung mga Judaizers, sila yung religion, isa silang religion, isa silang religion na naniniwala kay Yahweh. Isa lang daw ang Diyos, pero they reject Christ as the Messiah and as God. So ngayon, may mga iba't ibang grupo during their time. May iba't ibang interpretations, may iba't ibang traditions kung paano daw sundin si Yahweh. Sinasabi ng mga Pharisees, picture please, sinasabi ng mga Pharisees, una, parang nahuling natin, no? Okay. Picture please. Wala. Okay. Sinasabi ng mga Pharisees, para makapunta ka daw kay Lord, kailangan sundin mo yung mga tradisyon. Kailangan maging strict ka sa law. Kailangan daw, separate ka from impurity. Kaya, yung mga Pharisees, galit na galit kay Jesus. Bakit si Jesus umuupo kasama yung mga patutot at saka yung mga lasinggero? Dapat hindi niya pansinin niya man kasi madumi sila. Alagad ng batas. Remember yung preach mo last time, kuya? Si Simon, di ba? Kung talagang propeta siya, bakit? Alam niya dapat yan. So nandidiri sila sa mga kagaya natin mga madudumi. Pangalawa, Sadducees. Akala nila na ang grupo ng mga Sadducees or interpretation nila, para daw mapalapit kay Lord, dapat priestly ka. Dapat lagi kang nasa church. But here's the thing, they rejected resurrection. They only accepted Torah, yung sinasabi ko kanila na batas. And last one, para daw mapunta ka kay Lord at yung way para kay Lord is this, maging zealot ka. Alam niyo yung zealot? Zealot, ito yung mga politicians na nakikipaglaban sa Roman government, ipaglaban, sahod, trabaho, at karapatan. Talunin niya mga Roman na yan. Kasi ang Israel is a chosen nation, walang dapat umapi. Akala nila yun na mapapalapit. Magpapalapit sa kanila sa Panginoon. So marami nagkiklaim, ganito ang tamang paraan, ganito ang tamang tradisyon, ito ang truth para ma-please si Yahweh. So yung mga Jews that time, nalilito sila. Sino ba talaga ang tama? That's why Jesus said in John chapter 14 verse 6, I am the way, I am the truth, and I am the life. No one comes to the Father except through me. Kung babasahin nyo sa Greek yung salitang truth, ang ibig sabihin niyan is aletheia. It means reality, what is reliable and trustworthy. Now, nung sinabi ni Jesus ito, He is not offering another competing tradition. He was saying, I am the definitive revelation of God's will. Now, ano ba yung will talaga ng Panginoon? Remember Matthew chapter 7 verse 21? Sino nakapag-memorize nun? Many are calling me Lord, Lord, but they will not enter the kingdom of God because they do not do the will of the Father. Ano ba yung will ng Father? Simple lang. When you're doing the will of the Father is you are believing sa kanyang anak na si Jesus Christ. When you believe to Jesus, when you believe and have faith to Jesus, you're actually doing His will. So Jesus is not just teaching truth. He embodies ultimate reality. Kaya sabi sa John chapter 1 verse 14 to 17, the Word became flesh and dwelt among us, full of grace and truth. Grace and truth came through Jesus Christ. Yung word dyan, sa Greek meaning logos, sabi nyo nga logos. Logos means reason, divine reason. At yung binabanggit ni John dito is si Jesus. Kaya kung babasahin niyo yung John 1:1, preach ito ni Kuya Gerald last time. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Kung papalitan niyo yung salitang Word ng reason, anong basa nun? In the beginning was the reason, and the reason was with God, and the reason was God. Because your reason of living is Jesus. Kung bakit po tayo nabubuhay, simple lang,
It's because of Jesus. Alam niyo po, maraming mga kaisipan paano tayo maligtas. Marami tayong kaisipan kung paano tayo makakapunta sa langit. But the only reason and the ultimate way going to the Father is Jesus. So meaning siya yung ultimate revelation, ultimate truth na pinadala ng Panginoon para makilala natin si God. Tignan niyo to. I want to show you this formula. Naniniwala yung mga Hudyo during that time, or sometimes in our kultura, kapag daw sinunod natin yung Ten Commandments, kapag daw finalo natin yung mga tradisyon, dapat pag nagdamit ka talagang hindi walang nakikitang skin. Dapat lahat taklob. Bawal magsuot ng miniskirt na parang belt, di ba? Tapos philosophies, dapat yung mga filosofiya natin dapat banal ka, and then groups equals truth. But you know what? Ulitin ko. Nung pinadala ng Ama na si God, si Jesus Christ, ang ginawa niya is, He showed the truth. Ngayon, simple lang kung paano malalaman ng katotohanan is this. Jesus is equals truth. When you know Jesus, I have the truth. When you know Jesus, you know grace. You know life. Jesus equals truth. Now, here's the thing. Truth is not an opinion. Tingnan niyo to. Truth is not an opinion. Truth has a name, and His name is Jesus. Ngayon, pag sinabi po nating hindi opinion si Jesus, ibig sabihin hindi siya relative truth. Kasi marami sa atin dito, for example, yung katotohanan sa'yo, hindi katotohanan sa akin. Ang tawag doon is relative truth. Ako, paborito kong pagkain is kare-kare. Yun ang pinakamasarap sa lahat ng ulam na natikman ko. At sasabihin sa akin ng asawa ko, hindi, ang pinakamasarap is liempo. So yun ang relative truth sa kanya. Yung katotohanan sa kanya, iba sa akin. But si Jesus, hindi siya relative truth. He is absolute truth. Pag sinabi natin absolute truth, kahit hindi ka maniwala, kahit hindi ka pumunta sa church, kahit hindi ka magbigay, kahit hindi mo siya sambahin, Diyos pa rin siya. Because He is absolute truth. Ngayon, nakadepende ang pagiging Diyos ng Diyos natin, hindi sa pagpunta natin sa church. Na parang, uy, thank you anak ka, nag-church ka. Thank you anak ka, nagtaas ka ng kamay mo. Uy, nadagdagan ng pagka-Diyos ko. Kahit hindi mo gawin yun, Diyos pa rin yung Diyos kasi absolute siya. Ngayon, ako bilang tao, hindi ako absolute. Minsan factual ako at saka relative ako. Pag walang umattend sa mentoring, nakakalungkot. Kapag konti yung pumunta dito sa church, ala, parang nanlalamig na kami, wala nang nangyayari sa church kasi relative. Pero ang Panginoon, sambahin mo man siya o hindi, papurihan mo man siya o hindi, He's still God. Because He is absolute truth. But of course, He expects us to worship Him at mabangong aroma yon sa Kanya. John Piper said, Jesus doesn't speak about truth. He is the truth. The criterion for all that is real. Third one is, Jesus is the life. Jesus is the way, Jesus is the truth, and Jesus is the life. Gusto ko po kayong tanungin, what is your definition of life? Alam ko nanonood kayo ng Netflix, idol nyo si Mr. Beast, idol nyo si may mga idol natin, sila Speed, di ba? Oh, sino pa ba yung mga vloggers? Sila Kong TV. Oh, idol yung mga yon. Si Malo Piton, di ba? Idol nyo yung mga yon. Sergey Bin, tingnan nyo si Kuya Jed. Mas pogi siya doon. Okay. Meron kasi kaming Sergey Bin shirt yung sa Uniqlo. Pag naririnig natin itong life, especially when you're watching Netflix, di ba, pag nanonood ka, wow, this is life. Bakit? Ako ng pinakamayaman. Wow, this is life. Kasi yung bucket list ko na mag-skydiving kami, nangyari na.
Lahat ito talagang, this is life. Successful ako ngayon sa career ko, sa achievements ko. I have 1 million followers on TikTok. Wow, this is life. And we think it's all about pleasure, happiness, and aesthetics and comfort. This is life. But I want to break the news. That's not life. Because life is not just existing or surviving. True life is knowing, loving, and being united with God through Christ. Alam niyo po, ako sa totoo lang, every time na gumigising ako, walang halong kaplastikan. Tuwing gigising ako, Lord, I can imagine life without you. Lagi ko tinatanong yung asawa ko, you know what? Tinatanong ko yung sarili ko, Lord, naksan kaya ako ngayon kung hindi kayo kumilos sa buhay ko? I don't know. Kasi sa totoo lang, 10 years ago or 11 years ago, I have no direction in life until I met Jesus. I can imagine life without Jesus. Sino dito math major? Diyan sila Kuya Danny. Kuya Danny, imagine math without numbers. It's like, life without Jesus is like math without numbers. Life without Jesus is like travel without a destination. Alam mo yung parang you keep moving pero wala kang patutunguhan. We're existing, we're breathing, we're living, but life without Jesus, it's like there's no destination. Life without Jesus is like TikTok with no followers. Walang affirmation, walang nanonood sa'yo, walang nakakakita sa'yo. Life without Jesus is like a book with no ending. Full of words, pero walang resolution. Life without Jesus is like breathing, but never living. For sure, marami na kayong kakilala na comatose at napunta sa ICU. Yes, they're alive. Yes, they're breathing, but they're not moving. When we remove Jesus out of equation, life has no meaning. That's why Jesus said, I am the way. In John chapter 14, verse 6, I am the way and the truth and the life. No one can come to the Father except through me. Ngayon, pag nagbabasa po kayo ng Bible, may makikita kayo dito, tatlong klaseng life. First is yung bio, na tinatawag bio life. Pag sinabi natin bio life, this is physical. Yung nakikita nyo ngayon, that's physical. Meron din naman sukche. Sukche, this is soul. And then the last one is Zoe. Zoe life is eternal life. Yung binanggit dito ni Jesus is Zoe life. Ibig sabihin, eternal life. That when you have this kind of life, you have the fullness of life, you have eternal and abundant life, not just physical life. Ang maganda sa Panginoon natin, He gives both spiritual life and eternal life forever. That's why John 10:10b, sabi niya, I came that may have life and have it abundantly. Guys, para mag-matter sa atin ito, kasi pag binabasa natin ito madalas, pumunta si Jesus sa mundo, no, para magkaroon tayo ng magara at luxurious life. Kasi sabi dito, and have it abundantly. But this verse is not for prosperity gospel. This verse is not for luxury cars. This verse is not for achieving those doctorate degrees at maging successful. Ang binabanggit dito ng Panginoon is Zoe life. Here's the thing. When you have that life, Jesus, this is not about prosperity gospel, money, cars, luxury, relationship, achievements, doctorate degrees, and etc. This is about spiritual life. Sino dito gustong magkaroon ng 10 billion ngayon? Wala. Ako gusto ko eh. Seryoso, for sure gusto natin. 10 billion pesos. Pero itong tanong, bukas pupunta ka sa impyerno. Anong gusto mo? 10 piso o 10 billion? 10 billion pero pupunta ka sa impyerno. Sino gusto?
Wala. 10 piso pero pupunta ka na sa langit. Mamaya. Tignan nyo, ayaw nyo rin. Ano ba talaga? Ako, ano ba talaga? But here's the thing. Of course, hindi ito para takutin tayo or para maging immature po, no? But when you're in that scenario, I would choose 10 pesos and be with the Lord forever. So ang binabanggit dito ni Jesus, na life is Zoe, that you have peace with God. Imagine niyo po yun, galit na galit. Alam niyo kung paano magalit si Lord? Actually, lahat ng galit niya, binuhos niya kay Jesus eh. Naging kasalanan si Jesus. Wala namang kasalanan eh. Lahat ng galit niya, imagine niyo yung kasalanan ng buong mundo, yung mga kasalanan ng magiging apo niyo sa kuko, kinuha na niya. Binuhos niya lahat dito. But don't forget, yes, God is gracious. God is merciful, but don't forget this, God is just. Imagine this, when you die, pupunta ka sa dagatang apoy. You will be separated. Ang tanong, si Lord po ba nasa hell? The answer is yes. Siya nga nagpaparusa eh. Pero ang nakakalungkot doon is you are separated from His presence. But when you have that peace with God, you're assured and you have that peace, Lord, I know kung saan ako pupunta bukas. You have joy in Christ. Bakit? Itong tanong ko sino dito Kristiyano na? Konti lang, no? Kasi banda rito, hindi naman, okay. Sino dito naglalaro? Seryoso kayo eh. Sorry po, malalim yung topic natin, pero pag naintindihan natin, ma-appreciate natin, no? Sino po dito, Nasaan na kasi ako? Ano na yung part na? Ano na yung part ko? Kristiyano. Sino dito Christian na? Amen. We're all Christians. Great. Pero alam niyo po yun, hindi pa ganun karangya yung buhay natin. Pero ang saya. Last time, parang sabi ko sa asawa ko, wala akong pera. Kasi bumili akong laptop eh. Hinulugan ko, napunuan ko. Wala akong pera. Pero masaya na akong kumakain kasama ka. Naks. Pero bigyan mong pera mamaya. Hindi, pero ang saya eh. Ang routine ko, Tuesday, papahinga ako ng Monday, tapos Tuesday, gagawa ng mga lessons, and then Wednesday, magtuturo. Ganun yung routine ko. Ang pera ko lang talaga, walang halong biro 500 pesos 1 month na. Hindi nagastos. Hindi nagastos yung jet. Kasi siya nagbabayad lagi. Pero masaya ako! Yung identity ko, wala akong, meron akong 5,000 ngayon, akong bahala sa inyo. Sabi ko sa kanya, kahapon, kagabi, di ba? Kahit pala 500 pesos ng pera ko, masaya pa rin ako, no? At nagagawa ko pa rin yung purpose ko sa buhay ko. Hindi ako nagpapaka-spiritual, pero yun yung nararamdaman ko. Why? Because you have that Zoe life. That you have that joy in Christ. Lord, may ilaw o wala, masaya. May kape o wala, kahit napaisip ako. Masarap kasi pag may kape, Lord. Kahit yun na lang. Kahit 3-in-1 lang, Lord! Nung nakaraan, nilibre kami ni Kuya. Birthday ni Architect Tulagan ni Architect Floyd. Masaya na ako. Parang feeling ko akong pinakamayaman nung nilibre kami. Talaga ba, nilibre tayo? Sabihin mo, wag na. Pero sige. Diba? So, in-order kami. Anong orderin ko? Samahan mo ng cake. Sabi ko, samahan mo ng cake. Sulitin na natin. Pero yung mga ganong kaliliit na bagay, ang saya. I don't know saan nanggagaling yun. But imagine these billionaires and millionaires. Tinanim na niya lahat ng kamote, pati yung lote kinuha. Hindi kontento. Because life is an ending pursuit of happiness. But if you have Christ, you have joy in your life. I tell you, hindi ko kayo binubuladas. This is what I feel. You have purpose and freedom
from slavery. Maraming mayayaman pero walang true life from Christ. Sabi ni Augustine, isa sa pinakamagaling na theologian, sabi niya, our hearts are restless until they find rest in Thee. Ang pahinga po natin at kaligayahan natin ay na kay Lord. Alam niyo po, for sure, hindi ko na kailangan i-affirm sa inyo to, for sure ganito nararamdaman natin most of the time. I felt this. Sometimes, nararamdaman ko yun. Alam niyo yung puso po natin restless. Human condition is, restless heart is human condition. Alam niyo yung lagi kang longing. Alam niyo po yung lagi kayong chasing. Totoo lang, magbigay ako ng example. Ang dami kong sapatos. Pero next week, nung mga nakaraang taon na, ito yung naramdaman ko. Kasi parang bata ako, deprive ako, isa lang sapatos ko eh. Root pa. Local. Tinawag nga ako ng kaibigan ko, patay gutom ka, sabi niya. Sakit. Till such time, nakahawak na akong pera, bili ng sapatos. After, nakabili naman akong mahal na sapatos, no? Next week, parang hindi na uubos yung longing, yung chasing. Ganyan ang puso ng mga tao. But sabi ng psalmist sa Psalm 62:1, truly my soul find rest in God. My salvation comes from Him. Guys, yes, walang masamang maging mayaman. Gusto ko maging mayaman. Gusto ko maging successful sa karera ng buhay. Pero hindi doon nakabase ang ating identity. When you chase philosophies, when you chase traditions, when you chase and when you long successes, it's never-ending pursuit of happiness. And this is to remind us that our rest and salvation come from the Lord alone. Tandaan niyo po ito, without Jesus, you just exist. With Jesus, you truly live because you have that life. Alam niyo po, ewan ko naririnig niyo to. Pastor, ano na lang, pumapasok na lang ako eh. Papasok ako sa university, pasok lang pero hindi aral. Kuha lang ng baon, hindi ko nga alam saan ako pupunta eh. Here's a secret. Actually, hindi na secret ito. Here's the key. Have that life from Jesus. Because He is the life. Amen. And last one, as I end, meron pa akong 5 minutes. Jesus is the only way to the Father. Jesus is the only way to the Father. And it talks about exclusivity. Alam niyo, ang sarap yung feeling na exclusive ka. Hindi ko sinasabing magyabang ka, no? Pero yung sigurado ka at, in ako dyan, at may assurance ako dyan, at may peace ako dahil kasama ako dyan, it leads you to peace. Nung nag-honeymoon kami ng wife ko, pumunta kami sa Enchanted Kingdom. Wala akong picture, hindi ko nalagay dyan eh. Punta kami ng Enchanted Kingdom. Alam niyo naman, sino nakapunta na sa Enchanted Kingdom? Ang haba ng pila eh, di ba? Ang haba ng pila doon. So pag pipila ka parang mas matagal. Imagine mo yung rides, 1 minute kang sasakay. Pero 1 hour kang pipila. Yung namin yun. May budget ba tayo? Sabi ko. Meron, sabi niya. Okay. Ikaw magbabayad niyan. Sige. Kuha tayo ng VIP. Kuha kami ng VIP. Siyempre, pag VIP ka, very important person ka. VIF pala yun, no? Okay. Bumili kami ng VIP passes, di ba? So, pag magsasakay kami ng rides, diretso lang. Tapos titingin kami. VIP. Iba yung feeling, man. Saya. Nagdagdag tayo ng 800, 1,000. Pero, only rides, balik tayo. Pagkasakay namin, ikot kami ulit. Pagkasakay namin, ikot ulit. Sila, pila pa rin kayo. Local kayo. Kami, naka-VIP. Ang saya. At alam ko yung identity ko. Minsan sinita tayo nung nagbabantay ng rides. Sir, pang VIP lang po dito. Sabi ko lang, Alam ko yung identity ko eh.
exclusive, VIP. Taas lang eh. Hindi ako nagsalita. Hindi ko naman siya tinignan ng ganun, masama yun. Pero, mga kapatid, ang sinasabi ko dito, when you have that exclusivity, iba yung feeling. Hindi ko sinasabing bilihin natin yung exclusivity sa Panginoon, kasi kasabi lang doon. You just have to believe, you just have to trust God that He is the way, He is the truth, and He is the life. At para makapunta ka doon sa Ama, pag sinabi natin Ama, of course, He has kingdom, the heaven. Kapag nasa Ama ka na, nasa heaven ka, and the only door is Jesus. And when you have that exclusivity, Lord, this is supernatural. This is miracle. Kaya kapag Kristiyano ka, iba yung feeling. Yung confidence mo, Lord, no matter what people say to me, no matter what they do to me, Lord, wala akong pakialam because my identity is in you. I'm being persecuted. Lord, I'm being ignored, but my identity and my confidence ay nasa iyo. When you know that, tingin nyo, yung mga politikong or mga taong nangungurakot, do you think they have peace and joy? I don't think so. Now they're being interrogated. But ang sarap nung gigising kang walang iniisip. You're just feeling the presence of God. Because you have that exclusivity. Lord, thank you. Because Jesus is the only channel that can bring us to the Father. Jesus Himself. Acts 4:12, sabi po dito, and there is salvation in no one else. For there is no other name under heaven given among men by which we must be saved. It's about Jesus. At bago ko po kayo patayuin at tawagin yung worship team, tandaan niyo po ito. All roads may lead to Rome. But only road leads to heaven, and that is Jesus Christ. Gusto mo maging santo? Gusto mo maging banal-banalan dahil pupunta ka sa simbahan? Pwede kang dumaan sa superhighway, pwede kang gumamit ng airplane, pwede kang magbangka. But that's not the answer. Going to heaven, it's about Jesus Christ. It's about Jesus Christ. Can I invite everyone to please rise? Hallelujah. Maybe God is touching your heart right now. Or parang nangungusap po ang Panginoon sa inyo. Wow, ang Panginoon pala ang daan. Siya pala ang katotohanan at siya pala ang buhay. Before we end, I remember this passage in the Bible. Sa Ezekiel chapter 37. Maybe some of you here are familiar with this passage. Ezekiel chapter 37. Si Ezekiel po ay isang propeta ng Panginoon. At ibinigay ng Panginoon yung vision sa kanya. At sinabi sa mga Israelite exiles ng Babylon. Kasi during that time, yung Israel ay captive sila ng Babylonian. Babylonian ngayon yung modern Iraq. Kinaptive sila, pinahirapan sila, slave sila. In fact, yung kanilang mga tahanan, yung kanilang mga lupain ay kinuha. Yung kanilang hope, wala na. Yung kanilang mga temples, sinira. Kaya sabi doon sa passage na yun, sa verse 11, sabi na, our bones are dried up, and our hope is lost. We are cut off completely. Ngayon po, ang Panginoon, pinakita niya yung vision kay Ezekiel, doon sa propeta. Pinakita niya kay Ezekiel yung isang valley na sobrang tuyo, sobrang dry, na puno ng bungo at buto. And it's a picture of Israel's spiritual death.
Parang pinapakita ni Lord kay Ezekiel at sa mga taga-Israel, hey, ganito ang spirit nyo ngayon. Patay, sobrang dry, and sobrang hopeless. But here's the word of God to His people. In Ezekiel chapter 37, verse 5 to 6. Thus says the Lord God to these bones, behold, I will cause breath to enter you, and you shall live. And I will lay sinews upon you, and will cause flesh to come upon you, and cover with your skin, and put breath in you, and you shall live. And you shall know that I am the Lord. Of course, ito pong mensahe na to ay para sa mga exiles ng Babylon. But we can relate today. We can relate today. Maybe hindi po tayo exiles ng Babylon, but we're struggling with that hopelessness. We're struggling na, Lord, may pag-asa pa ba tong bansa namin? Lord, may pag-asa pa ba tong pamilya namin? Lord, I'm so hopeless. Lord, I'm so lost. Lord, my spirit is so dry. Lord, my spirit is so hopeless. And maybe you are chasing and longing that happiness na parang pagod ka na. Na parang, Lord, hanggang kailan? How long will it take, Lord? Gaano pa ba katagal? And let's be honest, alam niyo po, marami sa atin ngayon pagod na. Walang gana sa buhay. Pressure chasing our dreams. Pressure chasing our achievements. Yet empty. You feel lifeless. Feel hopeless. Like a valley of dry bones. But I believe this is what the Lord is saying to you right now. Sabi niya dito, I will cause breath to enter you, and you shall live. At alam niyo po, kanina kinikwento ko yung Old Testament at yung New Testament, at finulfill ni Jesus yung Old Testament dahil namatay siya sa cross, at dahil siya yung nag-fulfill nun, at hindi niya inabolish. Alam niyo po ba that you shall live? Alam niyo po ba na merong buhay sa inyo? Alam niyo po ba na merong hininga ang Panginoon sa inyo? Because He died on the cross! He died on the cross! And after 3 days, He resurrected! Kaya ngayon, we are alive in Christ. You have hope! You have hope! You are alive! Lord, thank you! His resurrection. Alam niyo po, yung vision ni Ezekiel na sinabi ng Panginoon kay Ezekiel sa Israel, na itong valley na to ay tuyo at puno ng buto, ay finulfill ng Panginoon at binigyan niya ng buhay when Jesus resurrected after 3 days. That's why today, you have life. You have breath. And this is what Jesus says. This is what Jesus is saying. John 14:6. Ulitin ko. I am the way. I am the truth. I am the life. And no one comes to the Father except through Jesus. Dahil si Kristo ang daan. Si Kristo ang katotohanan.